Pag-uusapan po natin ang leave and benefits para po sa mga solo parents natin. Mga nanay na tatay pa, tatay na, nanay pa. Hindi na po natin patatagalin pa. Ayan, kahit konti ay pagkakasyahin po natin ang oras para kahit papano ay mapakinggan po natin. Ano bang sinasabi ng legal expert natin when it comes to solo parents leave and benefits sa ilalim po ng Solo Parents Welfare Act? At syempre, narito na ang ating legal expert, si Attorney Cecilio Duca. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po kasamang Jamie at sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Opo, sorry to keep you waiting. Alam nyo naman, kapag may mga ganap sa palasyo, talagang priority po natin yan na maipahatid sa publiko yung pong mga mensahe at katanungan ng ating mga kababayan at the same time mga kasagutan naman mula sa palasyo ng Malacanang. Okay, una po sa lahat, no? Pag-usapan ho muna natin, ano ba yung Solo Parents Welfare Act? At ano yung pinagkaiba nito sa Expanded Solo Parents Welfare Act? Okay, una-una po meron ho tayong Republic Act 8972. Ito yung lumang Solo Parent Welfare Act. Ngayon, dito sa ilalim ng bagong batas, inamyandahan ho ito, naging Republic Act 11861. Okay. At na-maintain ho yung mga dating benepisyo, may mga idinagdag at pinagaan po, binago yung kwalifikasyon ng mga solo parents. Kasi for example, dati-rate pagka nakulong ho yung partner o asawa, kailangan ho ng pagkakulong na 1 taon para makonsider siyang solo parent. Ngayon po, 3 buwan na lamang, alba 3 buwang nakulong yung kanyang partner or spouse at may anak sila, siya ang bumubuhay dun sa anak nila, qualified na po siya as solo parent. Hindi na So, kailangan antayin yung 1 pagbabago. taon. Ayun, okay. Sige po. And ano pa po? So yun, mahalaga yun, ano, na kumbaga parang hindi na niya kailangan antayin pa yung isang buong taon. At least 3 months. Okay. Opo, ganun din po yung iba pang kategorya katulad po noong legal separation or separation de facto. Dati ho 1 taon yan para maging solo parent siya. Ngayon po ay 6 na buwan na lamang. Oh. Yun din naman pong abandonment. Halimbawa, sumakabilang bahay yung kanyang asawa. Opo. Dati-rati ho 1 taon ang inaantay para ma-qualify siya as solo parent. Ngayon po ay 6 months na lamang. Pero kailangan po talaga dito, ang mahalaga ay merong anak at nasa kustodiya nung nag-a-apply na solo parent yung bata. Kasi sa Pilipinas marami pong magulang, bagamat walang anak, ay magulang lang talaga. So ito, magulang na may anak. Oo. Tama naman kayo dyan. So, isa ho sa mga benefits ng solo parents leave, ano ho ba yung sinasabi ng batas paggawa natin tungkol dito? Opo, sinasabi po dun sa luma at sa bagong batas na ang lahat ng solo parent, ito ho yung may ID galing sa local government na solo parent siya, ay entitled ho sa forfeitable, non-cumulative 7 working days leave every year. Ibig po sabihin, gagamitin po nila ito at babayaran sila ni employer kahit ano po ang dahilan nila, basta solo parent sila, pwede ho silang mag-leave ng kabuuan ng 7 araw na working days. Magkakasunod Kaya lang po pag hindi ito. nila nagamit, hindi po converted into cash at hindi rin po pwede mag-accumulate next year. Okay. Pero ito po ay pwede niyang gamitin on a staggered basis or pwedeng isang bagsakan na 7 days? Nasa choice po ito ng solo parent kasi kung kailangan pong tuloy-tuloy, choice niya po yun, pwede po yun. Basta wag lalagpas ng 7 araw na working days. At kung gusto niya namang staggered, pwede rin naman po. At wala hong otoridad ang mga employers na i-deny itong karapatang ito. Okay. Ano-ano po yung maituturing or sino-sino, no, yung pwedeng maituring na solo parents? Dapat ba ay biological child lang? Paano kung halimbawa ay, alam nyo na, kung minsan, di ba, iniwan sa kanya hanggang hindi na malaman kung nasan yung parehong magulang, mga ganon. Opo, pwede po yun. Kasi may provision naman yung batas dyan na itong mga kamag-anak relative within 4th civil degree of consanguinity or affinity nung magulang ng bata iniwan sa kanya, umabot na ho ng 6 na buwan na hindi kinukuha. Pwede na po siyang mag-apply ng ID as solo parent.
Okay. Paano ho kung halimbawa solo parent siya pero nasustentuhan pa rin or nagsusustento pa din yung asawa na humiwalay sa kanya? Pwede daw po ba yun? Pwede pa rin po yun. Basta po Okay. mapapatunayan na separated de facto at nasa kanya yung custody ng bata. Okay. Alam nyo, attorney, ang dami ko pa sanang gustong itatanong, no? Baka po pwede na ano na mag second part tayo nito, mag part 2 tayo. Kasi marami ho yung mga scenario like halimbawa sa mga opisina, hindi ba? Maging very specific lang tayo about the tawag dito, benefits ng ating mga solo parent na 'yan. Okay. So Wala siguro po problema. ayun. Pasensya na po, attorney, ha. At tayo po ay magpapaalam na rin. This is just a very parang a brief program, no, na nangyari, but napakalaman nung inyong mga sinabi. Maraming salamat po sa inyo. Apo, the pleasure is always mine kasamang Jamie at salamat din sa pagkakataon. Opo, thank you so much. Si Attorney Cecilio Duca, ang ating pong legal expert, at babalikan ho natin itong usapin na ito. May kaugnayan sa solo parent sa susunod na linggo siguro. Okay, sige. Thank you so much, Attorney, at mabuhay ka po. Buhay po, salamat din po. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple,